Responde kami sa Ibahay, Aklan sa mga oras na ito. May information kami na natanggap na may isang lalaki na binaril patay sa isang lugar, no, sa Ibahay, Aklan. Alright, magandang gabi mga kapobre. Nandito tayo sa may poblasyon Ibahay, Aklan. Sa mga oras na ito may isang lalaki na binaril umano dito sa lugar, no? At may kita natin na ongoing itong investigation na ginagawa ng ating mga taga Soko, Aklan. Dito to sa may poblasyon Ibahay, Aklan. Ang biktima ay ni-revive, no, isinugod sa hospital sa Kalibo sa mga oras na ito. Ang pagkakakilanlan ay wala pa tayong information dahil ongoing pa ang investigasyon ng mga kapulisan sa mga oras na ito. At yung lugar, ito po yung lugar, nandito ang mga taga-Soko sa mga oras na to, mga kapobre. Sa ulitin natin, isang shooting incident ang nangyari dito sa poblasyon Ibahay, Aklan. Ang nasabing lalaki na nakamotorsiklo ay sinasabi na pinagbabaril. Ongoing pa ang investigation ng taga Soko, Aklan. Magtanong tayo dito sa isang nung ikaw kaina? Nag-agto man ako, sir, dahil may nabatian ang kampod nga nagupok. Kaya nag-respondi ako dahil nag-agto man ako nag-respondi ako. Pagkatapos ay umampas pa niya ako kami sang kumpare, nakasakay ko sang motor. Nakita ko ako ni mo na nakabulagta, sir. Kaya angan-angan umabot din to, sir, patrol nga ron. Ito pulis. Pila ka lupok nabatian mo? Ay wa mo kabati, sir, kung pila ka gupok. Suno sa mga interview man ako ng kampuran, tatlo ka kuno ka gupok, sir. Oo. Kailangan ka mo raya, sir, kung sinura. Ay andang palayaw mo lang siya, si Kutong mo lang kuno ng palayaw, abi. Kutong ang ginatawag. Si alias Kutong ang binaril. Ana motor nga ron? Yes, sir, yes, sir. Okay, oo. Nabiyahe tayo motor, kasi kayo motor kayo na, at binaril mo ako. Ay wow ka, sir, siguro. Bukon man siguro pang biyahe ang motor namin. Bukon, Ko sir, big bike ra, no? Big bike tara. Oo. Makasahid ka rin, sir, ito sa Banwa, ito abi mo nakatambay kayo na. Oo. Kapobre. So ngayon nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga kapulisan. Ang mga taga Soko ay nagsasagawa ng crime scene investigation sa mga oras na ito. May marking dito na nakikita tayo kasi binabawalan nila na i-focus doon sa crime scene ang ating camera, no. 1, 2, 3 yung mga markings na nakita tayo at pasiyo yata yan ng kung anong kalibre ang mga markings na yan, no, na nakikita natin. At sa kasalukuyan ay sinasabi ng na kapanayam natin na may narinig silang putok ng baril at yun nga nakita nila na nakabulagta na itong biktima na sakay ng motorsiklo. Sinugod nila sa District Hospital Kalaunan na inilipat sa isang hospital doon sa Kalibo, Aklan sa kasalukuyan, no, mga kapobre. Mamaya-maya ay kukuha pa tayo ng dagdag na mga update sa hepe ng ating Ibahay Police Station, no? Dahil sa ngayon kasi may protocol ang ating mga PNP station na ang tanging makapagbigay ng official statement ay ang kanilang hepe. Kanina po ay nandito rin ang investigador ng Ibahay PNP maliban sa mga taga Soko. Ayan po. Tayin lang natin.
Ay, hello. Sa poblasyon na Ibahay Raya karang ano nga area ano po. Alias Kutong, Barangay Rizal, tabag sir. Nalipat ako kay na sa ano sa pinakang lugar git kung taga Siin kita imaw. Pero rayong area poblasyon pa kuno da. Poblasyon Ibahay pa kuno raya. Ah. Wa pagit ko sa medical status it biktima wa pa kita ideya kung kumusta gid mo makaron basta rong initial nato nya info may igo sa anak karang dughan. May sa likod pa kuno no. No, ag may una pagit sa likod. Okay, may tawad. Actually, hindi gid pwedeng makapagapit gid ka to sa may yellow line. Pero may mga ginbutangan nga Markings. mga markings no nga basiyo it mga bala mga kasama. So i-check naton nindo na ron, verify naton kung ano nga klaseng baril rong ginamit kaya karang suspect or mga suspect man sa dayang nga insidente. Oh. Pilido. Oo. Ano ka na apelyido mo ron? Kaya ang unga ko ron ang kilala ng gidron niya. Mm. Dati, Trabahador nimo or di, ginahimo ko ron driver minsan. driver sa mga private car Oo, o private. vehicle. Si alias Kutong. Kotong. 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 So meaning sir ay hagos permi matagid gali mo ra iya. Oh, permit ay taga-iya ron. Taga-iya ron. Kita mo itsura sa video kailangan. Ah, sige, pwede na. Kaya ano, tita ko rin, driver din yan ng tita ko. Ano ang pagkakilala kay Kutong sir? Bali nakilala ko na nag-drive naman sa akin. So, yun nga, ano, So medyo kung naman ginatawag mo nimo para para mag-drive Drive. mo. sarili ba tanan ng motor ay sir o kanya? Sa pagka, ano ko, daw, sarili niya, daw, bago niya, langgid niya ang gimbakal. May ginag-isip ito sir ano kayang posibleng nga rason na nakabuka na lang. Daw, wala pa sa, ano, kasi, bago lang gid ako man labas sa ano sa may ano man sa ospital. Tuwa ikaw may nasayran kung may naging kontra ito. Siyempre, mga buto na di anong kabuka. So sa wala man. Sa Minsan gaano to ang ano to grupo man to kaunga ko sa airsoft. Oo, ano. sa airsoft na Oo. na grupo. Sige na driver ng tita ko, driver ko rin minsan. Oo. Itong lugar na ito, malayo ito sa bahay ni ng biktima po. Malayo pa ang bahay nito. So, Pinungan Rizal daw Pa, siya. ano to, pauwi pa lang sana siguro o ano kaya pasaan kaya yan siya? Awan ko kaya ang direksyon ng motor niya papunta man Papunta doon sa- papuntang Katiklan. Katiklan, ano? Eh, ang bahay naman to papunta man po sa may ano. Dito sa kabila, papunta dapat bayan. Ano tong sitio ito dito, sir? Daw ano to ito cemetery ito eh.
Sementeryo. Ay, unahan lang ng sementeryo, no? Unahan ng Tapos ano yun, district hospital ba yun? district District hospital yan sa unahan. oo. Ay, Ano see. ito ng ibay? Poblasyon pa. Poblasyon ito ng ibay. Oo. Madilim, no? Wala halos street lights. So, wala ganyan street light iya, madilim. Awan ko kung may CCTV iya. Oo. Yun sana kung may CCTV, no? Makita. Ano man gani ako, nakibot man gani ako nga. Maurata? Nabalitaan ko. Oo. May nabarilan ka no, ang sikutong ay driver ko. Oo. Sige po. Si Police Major Rajiv Salvino ang hepe ng Ibahay PNP. Ito po ikaugnay sa nangyaring insidente ng pamamaril ngayong gabi lamang mga kasama at kukuha tayo ng detalye kung ano na ang initial investigation at may mga dagdag pa bang detalye ang Ibahay PNP kaugnay rito. Sir, magandang gabi po. Yes sir, magandang gabi po at saka magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Yes sir, meron po tayong shooting incident kanina around 8:07 in the evening of April 24, 2026 wherein our victim is a 37 years old male and a resident of Barangay Rizal, Ibahay, Aklan. And Ibahay PNP received a cell phone call from a concerned citizen informing that there was a shooting incident in the area. So immediately, our personnel responded and upon arrival, saw a male victim lying beside a black motorcycle. Initial investigation shows that the victim was shot along the road of Barangay Poblacion, Ibahay, going to the direction of Nabas by an identified suspect riding in a Rusi Pantra-style motorcycle and using an unknown caliber of firearm. The victim was hit on his right abdominal stomach, right upper back, and left flank. So there are three initial identified gunshot wounds. The victim was brought to Ibahay District Hospital by responding MDRRMO personnel for medical treatment and was later referred to Aklan Provincial Hospital. But unfortunately, as of this time, the victim expired while undergoing medical treatment. So initially, the forensic unit recovered 3 fired cartridges and 2 firearm components and 1 caliber 45 and 3 magazine. So the firearm was from the victim. So the owner of the firearm recovered in the scene was from the victim. And currently, Ibahay PNP is conducting follow-up investigation for the identification of the suspect and to bring justice to the family. Sir, nasabi niyo po yung baril is pagmamayari ng biktima. Ibig sabihin yung armas na sa kanya, ginamit laban sa kanya, sir? Hindi po. So, ibig nating sabihin is yung victim na binaril is may dala rin siyang sarili niyang baril. Okay. Opo. Meron din pong baril yung victim natin, nakalagay po sa kanyang bag, belt bag. So, meron siyang isang caliber 45, meron pong 3 magazine. So, yun po yung na-recover sa kanya. And then, iba po yung na-recover natin doon sa area na galing naman po doon sa suspect. So, may na-recover tayong 3 fired na cartridge. So, nagmamatch ito doon sa initial na 3 din na gunshot wound na na-identify natin doon sa body ng ating victim. Anong kalibre yun, sir? So, yung initial natin na assessment doon is caliber 45. But for confirmation pa po ng crime lab kasi dadaan pa po ng forensic testing po yung caliber ng firearm na ginamit. Since mayroon din pong baril itong suspect, possible po ba na na nakapagpaputok rin siya or hindi po? Titignan po natin sa pag-cross-matching po ng forensic unit natin kasi cross-match po yung na-recover natin doon po sa ibang insidente ng shooting incident dito rin po sa bayan ng Aklan o sa Karatig Probinsya at i-cross-match din po natin dito sa firearm ng ating biktima para malaman. And then ngayon po magkakandak po ang ating forensic unit ng paraffin test sa ating victim para po malaman kung nakapagpaputok din siya ng baril. Based po, sir, sa initial information sa mga tao sa lugar, mga ilang putok po ang narinig nila?
Initially, ang narinig po ng ating mga bystanders doon is 3 po. 3, I see. Okay. Ano kaya sir ang possible na motive ng ano po, ng suspect at ano na yung may possible na suspect na po ba tayo? Sa motive po at saka suspect as of today po, undergoing pa po ng investigation at kakapangyari lang po ng insidente. So nagkakala po pa tayo ng karagdagang impormasyon para makatulong po sa ating investigasyon. Opo. May makakatulong po kayo sir na CCTV cameras nandun po sa area sir? Yes po sir, meron po tayong mga CCTVs malapit doon and undergoing po siya ng review ngayon. So nagba-backtracking po tayo para matignan natin at masundan kung saan po galing yung suspect at posibleng sinundan siya yung victim is sinundan ng ating suspect. Opo. May nagsasabi kasi dun sa area kanina sir na posible daw riding in tandem. May tinitingnan kayong ganyan ang sir? Yes po sir, kasi according sa ating initial review ng CCTV is nakamotor din po yung bumaril doon sa ating victim. Sa part po ng pamilya po ng biktima, na-follow up na po ng mga otoridad natin kung ano yung may mga detalye ba silang pwedeng makatulong sa investigasyon ng ating mga otoridad? Initially po nakausap natin yung asawa at saka yung nanay. So according sa kanila, wala silang alam sa personal na transaksyon o lakad ng ating victim ngayon. Basta ang paalam na lang po daw sa kanyang nanay is pupunta siya sa poblasyon ngayong gabi. So tungkol po sa transaksyon o kayang activity na gagawin niya, wala pa po tayong nakukuhang detalye. Opo. Ano po ang background ng biktima, sir? Anong trabaho niya po dito sa community? Initially po, wala pong known na permanent na trabaho po ating suspect. Opo. So, married siya, meron siyang legal wife na doon din nakatira sa Barangay Rizal. So, as of today, yun pa lang po yung information na ma-share po natin. Nasabi ba sa ng pamilya bakit daw may baril yung biktima sir? Hindi po nila nasabi kung bakit. May license, sir, yung baril po? Lisensyado? For confirmation pa po, i-request po natin sa ating RCSU kung meron pong license yung firearm ng ating victim. Okay. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Anong mensahe ninyo sa publiko na baka makatulong sila o baka may nakasaksi sa incident, sir? Yes sir, magandang gabi po ulit sa mga possible po na makatulong or may nasaksihan po tungkol sa nangyaring insidente. Maaari lamang po na makipagtulungan sa ating himpilan upang mabigyan natin ng hustisya ang biktima. So, bukas po ang ating himpilan 24/7 at makakasiguro po kayo na ang inyong katauhan or identity is pangangalagaan po natin para sa inyong kaligtasan. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you sir and good evening po.